Ang bago nating kwento ay pinamagatang, Pambihirang Lakas at ang Legend ng Sinaunang Yaman. Sa isang mundong puno ng mga alamat at kababalaghan, may isang kwento na matagal nang nakabaon sa mga aklat ng kasaysayan, ang kwento ng isang pambihirang yaman, isang sinaunang kayamanang nagbigay sa isang ordinaryong tao ng hindi kapani-paniwalang lakas. Magsimula tayo sa isang kwento ng tapang, pagnanasa, at pagbabago. Ito ang kwento ng naging pinakamalakas na lalaki na si Mark Lester. Si Mark Lester ay isang ordinaryong tao mula sa isang tahimik na bayan. Isang simpleng magsasaka, na ang pangarap ay makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Walang kaalaman tungkol sa mga sinaunang kwento o kababalaghan, siya ay nabubuhay sa araw-araw ng may simpleng kasiyahan. Ngunit isang araw, ang kanyang buhay ay magbabago ng isang misteryosong matandang manghuhula ang dumating sa kanilang bayan. May dala itong isang sinaunang mapa na nagsasabing magdadala ng pambihirang lakas, ngunit sa isang malaking presyo. Ang matandang manghuhula, na may mabigat na mata, ay nagsimulang magbahagi ng isang kwento. Ayon sa kanya, may isang sinaunang kayamanang nakatago sa mga bundok ng kasagasan. Isang yaman na may kakayahang magbigay ng walang katapusang lakas sa sinumang makakakita at makakakuha nito. Ngunit may isang kondisyon, ang sinumang humawak nito ay magkakaroon ng kapangyarihan, ngunit mawawala ang kanilang kaluluwa. Hindi magtagal, isang malaking digmaan ang sumiklab sa mga sinaunang panahon, mga makapangyarihang nilalang at magigiting na mandirigma ang naglaban-laban para sa yaman. Ngunit, sa wakas, ang yaman ay nawala, at ang kasaysayan ay naging isang alamat. Sa kabila ng mga babala, nagnanais si Mark Lester na mapabuti ang kanyang buhay. Bagamat nagdadalawang isip, hindi niya kayang pabayaan ang pagkakataon na ito. Kaya't naglakbay siya, mag-isa, upang hanapin ang sinaunang yaman. Sa kanyang paglalakbay, naranasan niya ang hirap at paakit ng pagiging malayo sa kanyang pamilya. Ngunit ang pangarap ng lakas at yaman ay patuloy na nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit hindi magiging madali ang pagkuha sa kayamanang iyon. Sa bawat hakbang, isang pagsubok ang naghihintay. Mula sa mga matatalinong mekanismo, mga halimaw na nagbabantay, hanggang sa mga malupit na kondisyon ng kalikasan, kailangan ni Mark Lester ng lahat ng lakas at talino upang magtagumpay. Sa isang bahagi ng bundok, nakatagpo siya ng isang halimaw, isang dambuhalang nilalang na sinasabing tagapag-alaga ng kayamanan. Ang labanan ay matindi, ngunit sa tulong ng mga natutunan niyang kasanayan at lakas ng loob, nagtagumpay siya. Sa wakas, nakarating si Mark Lester sa kinaroroonan ng yaman. Isang malaking, lihim na kuweba ang nagsilbing tagwan ng sinaunang kayamanan. Ang mga pader nito ay puno ng mga sinaunang simbolo at engravings. At sa gitna ng kuweba, sa isang altar, matatagpuan ang isang kahon, ang kinalalagyan ng kayamanang nagbigay ng pambihirang lakas sa mga nakaraan. Habang hinawakan ni Mark Lester ang kayamanan, isang matinding enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Ang lakas ay damaloy sa kanyang mga ugat, at nakaramdam siya ng kapangyarihang higit pa sa kayang ipaliwanag. Ang lakas na natamo ni Mark Lester ay higit pa sa anumang kaya niyang isipin. Isang bagong sigla, isang bagong puwersa, ang bumangon sa kanyang katawan. Kaya niyang itulak ang mga bundok, buhatin ang mga dambuhalang bato, at durugan ang mga kalaban. Ngunit habang ang kanyang lakas ay lumalaki, ang kanyang mga alinlangan ay patuloy na sumusunod. Ang kayamanang ito ay may kalakip na presyo. Ang tanong ay, magagamit ba niya ito ng tama, o magdudulot ito ng kasiraan sa kanyang kaluluwa? Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan, si Mark Lester ay nagiging mas malupit. Ang mga dating pagpapatawad at malasakit ay nawawala. Ang simpleng magsasaka na noon ay nagmamahal sa kanyang pamilya ay nagiging isang mandirigmang walang awa. Ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng sinaunang kayamanan ay may kasamang sumpa. Sa tuwing ginagamit ito, si Mark Lester ay nawawala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. At unti-unting nawawala ang pagkatao na siya ay dati. Ngunit dumating ang panahon na kailangang magdesisyon si Mark Lester. Magpapatuloy ba siya sa paghahanap ng mas malupit na kapangyarihan, o babalik na siya sa kanyang bayan upang ayusin ang nasirang buhay at pamilya? Sa kabila ng lahat ng pagdududa at takot, napagtanto ni Mark Lester na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kalakas, kundi sa kung paano niya ginagamit ang lakas para sa kabutihan. Sa huli, si Mark Lester ay nagpasya.
Iniwan niya ang kayamanan, at bumalik sa kanyang bayan, kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ang tanong ay, magtatagumpay kaya siya sa pagtakas mula sa matinding kapangyarihan na natamo niya? O kaya'y babalik ang tukso ng sinaunang yaman, naghihintay na muling magbigay ng lakas? Sa bawat kwento ng yaman at lakas, laging may aral na natutunan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng puso at pagdedesisyon. Magkakaroon tayo ng mga tukso sa buhay.